Brothers and sisters, itong talinghagang ito ay pumapatungkol sa bayan ng Israel. No po, yung verse 1 hanggang verse 8 ay para po ito sa bayang Israel, mga kapatid. At alam niyo po, brothers and sisters, yung mga nangyayari ngayon sa Israel na nasurpresa sila, no po, ng mga terrorists, sapagkat for the first time po nangyari yan na sila po ay napasok ng terrorist at nasurpresa. No po? Kasi pagdating po sa mga intelligence, pinaka number 1 at pinaka numero 1. No po? At napaka talagang sensitive nila sa mga airport nga nila eh. Mga kapatid, hindi ka basta-basta makakapasok pag ikaw ay medyo napanghinalaan. No po? Napakasela nila. Daig pa nila ang Russia, daig pa nila ang Amerika pagdating po sa sensitive, mga kapatid. Pero bakit po sila na-surprise? Bakit sila napasok? Noong pong nakaraan, mga 4 months o 5 months ago lang ang lumipas, ang Congress po nila ay naglabas ng batas. Bawal ipangaral si Jesus. Bawal ipahayag ang pangalang Jesus. Ipapaaresto ang lahat ng mga ngaral patungkol sa pangalan ni Jesus. Diba? At bawal na roon ang mga mangangaral na magpapahayag patungkol kay Jesus. Can you imagine, brothers and sisters, no po, kapag po ang bayang Israel ay nagre-reject, no po, sa Diyos, lalo na sa kanyang bugtong na anak, may nangyayari sa kanilang hindi maganda, brothers and sisters. And hindi lang naman yan sa bayang Israel, maging sa mga taong nagre-reject sa Diyos, kahit hindi po sila Hudyo, Pilipino ka man, Amerikano ka man, mga kapatid, kasi automatic ang magte-take over kaaway. Kapag dineclare mong ayaw mo sa Diyos, na po, ayaw mong tanggapin ng Panginoon, ay pag narinig yan ng kaaway, talagang siya ang magte-take over. Kaya tingnan nyo po, nung dineclare po ng kanilang Congress na bawal ipangaral si Jesus, mga kapatid, inalaw ng Diyos na sila po'y masurpresa. Actually, talaga namang walang nananalo sa kanila sa digmaan. No po, up to now. Talagang ngayon nga, ay dahil sa nangyaring yon, mga kapatid, ay kanila naman pong pinupulbos ang mga Hamas. At kanina po sa CNN, narinig ko, mga kapatid, at sa YouTube ay sumusuko na, sumusurrender na yung mga Hamas. At gusto na nilang makipag-negotiate na po. Pero hindi sila nilulubayan ng Israel. Kasi nga, sabi po ng kanilang Prime Minister, mga kapatid, kailangan na talaga silang puksain at ubusin, mga kapatid. Kasi nga, danger sila. No po. Ngayon, brothers and sisters, dahil ito po ang ating paksa na pamamagatan ko pong revealing the past, present, and future event through parable. No po, pag tinagalog natin yan, ang kapahayagan sa mga nakaraan, sa kasalukuyan at sa darating na mga magaganap sa pamamagitan ng mga talinghaga. Yun pong verse 1 and 7, naganap na po yan, na fulfilled na yan. Yung sinabi po dito, galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. 70 AD nangyari po yan. Meron pong isang mahigpit at malupit na Roman generals na ang pangalan niya ay si General Titus. Devastated po talaga yan at kaya nga wala na silang templo ngayon. Mga kapatid, doon na lang po sila lumuluhod sa natira pong mga batong wall, pero wasak na po yun. Doon po nangyari yan, 70 AD, mga kapatid. Kasi nga, ito ay yung dahil sa pag-reject nila sa Panginoon. Nung nakaraang linggo, ang parable, pinatay yung anak ng may-ari ng ubasan. Inilabas at pinatay sa labas ng ubasan. Kaya nga, saan ba pinatay si Jesus? Di ba sa labas ng Jerusalem? Sa Golgotha? Mga kapatid, siya po yung tinutukoy doon. At nangyari yun more than 2,000 years ago.
yung talinghagang yon. So, makinig po kayong maigi, kasi yung nangyayaring yan sa Israel, part po yan ng revelation din ng Panginoon. Sa book ni Ezekiel, hinahanap ko po kanina, kapag sa digmaang yan, nakialam ang Russia, mga kapatid, meron pong sinabi sa aklat ng Ezekiel, dahil sa kanilang katigasan, ipapakudkod sila, ipapalupig sila, mga kapatid. Noong unang panahon, ang pangalan ng Russia ay Gog, mga kapatid. Sila po yung Gog nung araw na ngayon po ay Russia. Sino po yung Magog? Yan po yung Iran. Yung Iran, nagbabanta din po, nakakampi sila sa mga Hamas, di ba? Mga kapatid. So kaya, huwag po kayo magpakampante. Kasi kapag nangyari po yan, mga kapatid, yan po yung kapahayagan kay Ezekiel na kapag kinugkog sila, mga kapatid, merong mamamagitan. At sino yung mamamagitan para sa kanilang peace talk at magkasundo sila? Eto na po yung Antikristo. At sabi po ng aklat ng Daniel, pagkakasunduin niya yan. At papayag ang Israel kasi madidisib sila. No po? Pero, brothers and sisters, after 3.5 years, lalabas na yung tunay na sungay ng peacemaker kuno. No po? At magpapakita na siya ng kanyang pangil at bangis sa buong mundo. Brothers and sisters. Kasi, hawak niya na yung mga powerful nation. Brothers and sisters. At bago mangyari ang tinatawag na paglabas ng Antikristo at yung tinatawag na pagre-reign niya ng 7 years, according sa Bible, in the book of Thessalonian and in the book of Revelation, darating muna ang Panginoon dyan sa alapaap, kukunin niya yung kanyang mga mananampalataya. No po? Ito po yung sinasabing rapture. O sa atin sa Katoliko ay parousia. Mga kapatid, taken away. No po? Kukuning bigla. Mga kapatid. So brothers and sisters, kaya hindi tayo dapat magpakampante.